even one of the pleasures I know. But Lord, what did I ever do that was worth loving you for the kindness you show? Lord, help me, Jesus, I wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hands. Try me, Lord. If you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back. Lord, help me, Jesus, I wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hands. Lord, help me, Jesus, I wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hands. Jesus, my soul's in your hands. Amen. Isang pagpalang araw po sa ating lahat at di tayo ay makapag-aaral muli sa salita ng Diyos sa araw na ito. At ako ay nagpapasalamat sa malaking privilege sa akin na ako ay makapag-share ng salita ng Diyos. So, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa araw na ito ay nakaugnay sa ating topic ang unang naging miyembro ng katawan ni Kristo. So kailangan tanggapin ng sino man na si Pablo ang unang miyembro ng Body of Christ. Ito yung ating tinitingnan sa salita ng Diyos. At maraming hindi sang-ayon sa bagay na ito na si Pablo ang unang miyembro ng katawan ni Kristo, sapagkat ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 3. So inyong babasahin ng verse 1 to 9 ay makikita natin doon na si Apostol Pablo sa kanya unang ipinahayag ng Diyos o ng ating Panginoong Yesus ang misteryo. It's about the dispensation of the grace of God. If you are rightly dividing the word of truth, then maunawaan mo ang kingdom program for Israel and the mystery program for the body of Christ, which is the church. Ang aklat ng mga gawa ay isang transition period sa dalawang kalipunan na ito. So, ang transition na itong aking tinutukoy dito ay ang paglilipat ng kingdom program
para sa Israel, no? At ng mystery program para sa body of Christ. So, dalawang entity, no? Subalit ito ay mayroong distinction, no? Ito ay mayroong paglilipat. Yung transition period, ito yung paglilipat, no? Nung dalawang dispensation na ito, no? So, ang isa ay patapos at ang isa naman ay pasimula, no? O nagsisimula pa lang noon, no? Sa nakaraan nating natunghayan ang 1 Timothy chapter 1 verse 1 tungkol kay Pablo, no, bilang isang pattern, no. Ang salitang ito ay hindi sinasabi sa mga talata na siya ang unang naging bahagi ng katawan ni Kristo. Mayroon isang comment, no, sa topic na ito at nagpapasalamat ako dahil it is considered, no, as a gauge, no, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Lagi kong sinasabi na dapat bukas ang ating kaisipan, no, pagdating sa salita ng Diyos, no. Sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, huwag nating sabihin mali ang iba, no, kung hindi pa natin napapatunayan ito. Tandaan, wala tayong obligasyon, no, upang maniwala ang sino man sa akin o sa iyo, no, pagdating sa pag-aaral sa salita ng Diyos, ano? Dahil ayon sa Romans chapter 14 verse 5, makikita natin dito na let every man be fully persuaded, ano, in his own mind. Anong ibig sabihin? Dapat na magtibay, ano, ang isang tao sa sarili niyang kaisipan at ito ang kanyang obligasyon. Dapat ikaw mismo itibayin mo, no, o aralin mo, no, kung ano man ang iyong tinatanggap ng iyong kaisipan. You are the one who is responsible, no? Hindi yung ibang tao, no? Dapat magbigay ng pruweba, no? Ang sino mang may pananaw ukol sa spiritual na bagay, no? Batay sa sinasabi ng salita ng Diyos, no? Upang ito ay mapatunayan, no? Okay, na kailangan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa iyong pagbabahagi at kung meron ka mga pananaw na nakikita, dapat tibayin mo ito at magkaroon ka ng mga reference ayon sa linaw ng salita ng Diyos. Iwasan nating akusahan, ano, ang pananaw ng iba, no, kung walang batayan o pagsusuri, no, sa kanyang nakikita base sa salita ng Diyos, no. Huwag nating ipalagay na ang ating posisyon na tinatayuan ay ito lang ang tama, no, at hindi pwedeng magkamali. So, huwag nating sabihin mali ang iba, no. Mayroon tayong kanya-kanyang pananaw, ano. Ikaw, ako, lahat ng mga Bible student ay may sariling kanya-kanyang pananaw pagdating sa salita ng Diyos. At hindi nating maaaring sabihin siya ay mali, ano. So, kung iniisip ng iba ang salitang church, no, o ang iglesia sa buong Biblia ay iisa lamang ang tinutukoy nito, no. At ito rin ang iyong pananaw na ang church sa Biblia pag nakita mo ay iisa lang. Hindi ko ipipilit ang aking nakikita. The church ay maraming klase, no? Hindi lang iisa, no? In the entire scripture, no? Subalit, I encourage, no, na ikaw na magpatuloy magpatuloy ka sa pag-aaral ng salita ng katotohanan, no? Sapagkat ito ang ating layunin, no, bilang isang Bible student. Binanggit ko yung salitang Bible student. I believe that lahat ng mga nag-aaral sa salita ng Diyos, I call them Bible student, no? Sa mga talatang ito na ating natunghayan sa nakaraan, sa 1 Timothy chapter 1, verses 12 to 16, ating itong pag-aralan o natunghayan sa nakaraang session, sa talatang 16 ay nakalagay dito, nakasaad, howbeit for this cause, ang sabi ni Pablo dun sa kanyang sinulat, I obtained mercy, that in me first. Yung salitang in me first, no? Ang salitang ito ay hindi tumutukoy, na si Pablo ang unang naging miyembro sa katawan ni Kristo. Hindi ito, no? Jesus Christ might show forth all long-suffering for a pattern. Yung salitang pattern ito ay parang hulma, no? Ito ang sinusundan, no? To them which should hereafter believe on Him to life everlasting.
ipinaliwanag ni Pablo bilang isang pattern. Siya isang pattern saan? O modelo, no? Na maging katulad siya, no? Gaano man kasama ang isang tao, katulad ni Pablo, si Pablo ay sa panahon na yun ay talagang kung titignan natin siya ay napakasama, no? Dahil hinahabol at pinapatay niya yung mga mananampalataya during his days, no? Sa panahon na yun, ano? Gaano ang salitang in me first and as a pattern, no? Sa kanyang talata na sinulat sa 1 Timothy chapter 1 verse 16, gaano man kasama ang isang taong katulad ni Pablo bilang isang mamumusong, ano, blasphemer, no? At tagausig ay kayang gamitin at iligtas ng Diyos, no? Wala dito sa mundo, tayo lahat ay makasalanan sa harap ng Diyos. Lahat tayo ang walang ang Diyos lamang ang makapagliligtas gaano man ang iyong kalagayan. Ano? Unang bagay na ginawa ng Diyos kay Pablo ay ipakita ang kahirapang kanyang dinanas bilang halimbawa sa mga sumasampalataya sa hinaharap. Yun ang ibig sabihin ng verse, no? Para sa buhay na walang hanggan. So ito ay ating natunghayan sa nakaraan. No? Ang talatang ito ay hindi sinasabing kung papaano naging bahagi si Pablo sa body of Christ. Hindi pa yon. Actually, I stand, no, that Paul is the first member of the body of Christ, pero hindi pa sa talatang ito. Mayroong mga talata na hindi binabanggit si Paul, siya ay member na o the first member of the body of Christ, pero ayon sa mga pangangaral, ito ang ginamit sa pangangaral sa body of Christ, no? Ang sino mang bumabasa sa salita ng Diyos ay maari niyang gawing magbawas, o magdagdag. Ito, pwede niyang gawin ng tao, di ba? Marami namang gumagawa nito, no? Upang maging angkop lamang sa nais niyang sabihin, no? Yung tao, babawasan niya ang salita ng Diyos o magdadagdag para umayon, sa kanilang itinakdang doktrina, no? Ganito ang nangyayari, no? Subalit ang ating ginagawa ay personally, no? O ibinabahagi ay kung ano ang nakasulat sa pahina ng banal na kasulatan. Ang aking ibinabahagi ay supported by the scriptures, no? Hindi tayo gumagamit ng allegory. What is allegory? Or paghahambing, no? Upang ipakita ang isang nakatagong kahulugan, no? Ano ba 'yon? Maliban na lamang, no, kung ang banal na kasulatan mismo ang nagbibigay ng pagkakahalintulad. Yung ibig sabihin ng allegory, yung katulad nito, no? Parang nagbibigay tayo ng halimbawa, no? Para ipakita natin yung mga bagay na nakatago sa salita ng Diyos. Katulad ng Acts chapter 9, tignan natin muli ang ilang bagay bago tayo magsimula, no? Bago tayo magsimula. Ano ba ang ginagawa ni Saul? In those days, si Pablo, ang pangalan niya ay Saul, no? Ano ba ang ginagawa ni Saul in Acts chapter 9, no? Siya ay naaresto, no? Nung siya ay lumalakas sa daan ng Damasco. Actually, that is not the time na siya ay nasave. Siya ay naaresto, no, in the road of Damascus, no? Nais ko lang ipaalala sa ating pag-aaral ngayon ay ating titignan, kung saan nagumpisa ang body of Christ. Ito yung ating tinitignan sa ating pag-aaral sa nakaraan, ngayon at sa susunod pang mga araw, no? Dahil ito ay isang series, no? Dahil walang direktang sinasabi ang Biblia tungkol dito, no? Walang sinasabi ang Bible about si Pablo, siya ang unang naging miyembro, no? O kung kailan nagsimula ito, no? Ating hinahanap kung kailan ang ebanghelyo sa biyaya ng kaligtasan ay unang ipinangaral. Instead, no? Yun, no? Kung bubuksan lamang natin ang ating mga mata, no? Sa sinasabi ng banal na kasulatan, ano? Isang malaking pagpapala, no, ang ating matatanggap. So, nasasabi ko ang bagay na ito dahil marami sa mga Bible student now at present day na kahit nakikita, no, na nila sa pahina, no, kahit nakikita nila sa pahina ang kanilang Biblia, sa kanilang Biblia, ay hindi pa nila ito pinaniniwalaan. Actually, ganito yung nangyayari, no. Maraming mga tao na
nakikita na nila sa pahina ng kanilang Biblia, pero hindi pa sila naniniwala, no? Ang kanilang nababasa sa Bible, no? Ito yung mahirap, ano? Nakikita mo na yung bagay, hindi mo pa pinaniniwalaan, no? It is written already there on the page, no? Ng yung scripture. In Acts chapter 22, verses 3 to 5, aking babasahin. Sana meron kayong mga ballpen. Every time na tayo ay mag-Bible study, may ballpen at saka papel para pwede yun yung balikang mabilis. Ano? In chapter 22 of Acts, verses 3 to 5, I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus. No? Taga Tarsus itong si Saul. A city in Cilicia, no? Yet brought up in the city of the feet of Gamaliel. So naging teacher niya itong si Gamaliel, ano? Ito isang Pharisee, no? And taught according to the perfect manner of the law of the fathers and was zealous toward God, as ye all are this day. Ito ang patutuo ni Pablo, no? Siya ay isang Hudyo at nag-aral sa paanan ni Gamaliel, no? Pag narinig niyo yung salitang o pangalang Gamaliel, ito ay isang napakarunong na pariseo at isang hukom na nagtuturo, judge, no? Nagtuturo sa bansang Israel. Bahagi siya ng Sanhedrin, no? At natuto ito alinsunod si Pablo sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan, no? So, and verse 4, and persecuted this way. Sinong this way? I persecuted this way. Sila ay inusig ni Pablo. This way, ito yung referring do sa mga little flock. Yung mga little flock na yun, kapatid, ito ay yung mga sumasampalataya during those days of our Lord earthly ministry. Sila yung mga pinangakuan ni Jesus na munting kawan na sila ay ibibigay sa kanila yung kaharian dahil sila ay mananampalataya during those days. Ano? About, alam ba ninyo yung mga Jewish people, about 3% lamang ang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya little flock, munting kawan, ano? So, sa kanilang natagpuang pananampalataya, no? Si Pablo ay kanya nilang siya ay kanya nilang pinag-uusig, ano? Dahil sa pananampalatayang ito, no? At ang pananampalatayang ito ay tungkol sa pangalan ni Jesus bilang kanilang Mesaya, no? Unto the death, binding, and delivering into prisons both men and women. So, wala siyang kinikilala, babae, lalaki, inuhuli ni Pablo at ito'y kanyang ikinukulong, no? Verse 5, as also the high priest that bear me witness, no? And all the estate of the elders, from whom also I received letters unto the brethren, and went to Damascus to bring them which were there abound unto Jerusalem for to be punished. No? Ayon sa talatang ito, inuhuli sila ni Pablo to punish them, no? Parusahan sila, no? Dahil lang sa kanilang pangangaral tungkol kay Kristo, no? Siya ay may dalang sulat na galing sa mga kapatid. No, sinasaksihan ng mga punong saserdote at mga kapulungan ng mga matatanda, no, sa Israel. So sa kabanatang 26, 9 to 11, verse 9, I verily thought with myself, sabi ni Pablo, that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Ayon kay Pablo, siya ay gumagawa ng maraming bagay, ano, laban sa pangalan ni Jesus, ano, ng taga Nazareth. Ito yung si Pablo, no? Ito yung si Pablo nang hindi pa siya nakakilala sa Panginoong Jesus. Which thing I also did in Jerusalem, no? And many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests. And when they were put to death, I gave my voice against them. Ang mga bagay na ito ay ginawa din sa Jerusalem ni Apostol Paul, no? Nung siya ay kalaban pa siya ng mga mananampalataya during those days, no? Tumanggap siya ng mga authority, no? O mga sulat sa punong saserdote upang ikulong at ipapatay ang mga ito. Sino ba itong mga ito? Ito yung mga munting kawang mananampalataya during those days. It is not the body of Christ, no? But it is the little flock, no? During those days.
ito yung mga naging bahagi ng Iglesia ng Diyos, no? Not the body of Christ. Verse 11, and I punish them off in every synagogue, no? And compelled them to blaspheme, no? And being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities. Pinasok niya ang mga sinagoga. During those days, si Pablo ay unang nangaral sa mga Hudyo at pumapasok siya sa sinagoga. Actually, in those days, hindi pa siya mananampalataya, pero pumapasok siya sa mga sinagog, no? Upang sila ay parusahan at pinipilit silang lumapastangan dahil sa kanyang labis na paggagalit sa kanila. So, lubos na nagagalit si Pablo, no? Halos ang kanyang paggagalit, sabi niya, and mad, exceedingly mad, sabi niya, no? Siya ay halos sila ay masiraan ng bait, ano, sa kanyang sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ang kinagagalit ni Pablo? Well, about what they believe. Kung ano ang kanilang sinasampalatayanan. Siya ay nagagalit because Jesus Christ is the Christ. Sabi nila, no? The Messiah of Israel. Siya ay nagagalit dahil ipinangangaral nila si Kristo. Siya ay muling bumangon mula sa mga patay, no? Ito ang ikinagagalit ni Paul. Tandaan natin, ang pangyayaring ito ay naganap bago sa daan ng Damasco. Nang siya ay naglakad sa daan ng Damasco, no? Nangyari ang mga bagay na ito. So, Acts chapter 2, verses 22 to 24. Ito ay ang ating pag-aaral ngayon. Dito pa tayo sa introduction ng ating pag-aaral, no? Although meron na tayong tinalakay sa nakaraan, but now it is introductory, no? Sabi niya sa 22, Yemen of Israel, sabi niya. Mula Acts chapter 1 to 7, take note, makikita natin ang mga apostol ay nangaral lamang sa mga Hudyo, sa mga Jews. Basahin ninyo, no? From Acts chapter 1 to 7. Dahil ito ang kanilang programang nalalaman, ano? Nalalaman para sa Israel. This is the program for them, no? Na sila ay umaasa sila sa kingdom program, yung paghahari ni Jesus Christ. Since the day of nanangaral si John the Baptist, preparation for the coming kingdom, ganun din ang ating Panginoong Jesus, sila ay naghahanda, no? Para for the coming kingdom. So, sabi ni Jesus, huwag kayong pumunta sa mga hentil, no? So, ito ang kanilang layunin, no? Ito ang kanilang outstanding instruction from Christ. So makikita natin sa mga apostol ay nangangaral lamang sa mga Jewish people dahil ito ang kanilang programang nalalaman para sa Israel. Hear these words, ang sabi sa verse, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders, sabi niya, and signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. So, in verse 23, him, sabi niya, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. So, pinatay nila, no? Pinatay nila si Jesus. At ang pangangaral, ito ang talatang ating binasa, ito ay yung pangangaral ni Pedro, no? So, indictment ito sa bansang Israel. Ito ay isang pag-akusa sa kanila, no? Dahil pinatay nila yung Messiah, no? Verse 24, whom God had raised him. Pinatay nila, pero ito ay muling nabuhay, no? Having loosed the pains of death, no? Because it was not possible that he should be holden of it. So, hindi kaya, no? Ang Panginoon ay muling nabuhay, no? Noong si Pedro ay nangangaral, yung binasa nating talata, sa mga talatang ito, dalawang bagay ang nangyayari at the same time. During those days, the same time na may nangyayari, no? Inaakusahan ni Pedro ang kanyang mga kababayan. Itong mga Hudyo na to na nagpumatay o pinatay ng ating Panginoong Yesus, sila ang nagpapako, no? Sa kanyang mga kababayan dahil pinatay nila ang kanilang hari. Ipinapakita sa talata sila ay nagkasala. Ganon din, ano?
ang isang pangyayari. Ganon din ang ipinapangaral ni Pedro dito, no? Sa chapter 2 na yon ay ang Ebanghelyo ng Diyos. The Gospel of God, no? Tumutukoy kay Jesus bilang anak ng Diyos at ang kapahayagan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. That is the content of the Gospel of God o Ebanghelyo ng Diyos. Ang Ebanghelyo ng Diyos at ang Gospel of the Grace of God ay magkaiba ang kanilang konsepto, ang nilalaman ng kanilang pangangaral. No? Dito, ang Ebanghelyo ng Diyos, sinuulit ko, tumutukoy kay Jesus bilang anak ng Diyos, no? At ang kapahayagan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Yun ang kanilang ipinangangaral na si Jesus Christ, siya ay anak ng Diyos at siya ay muling nabuhay, no? Ipinapakita ng kanyang kapangyarihan, ano? That is the gospel of God. Sa panahon natin, mayroong tinatawag na head knowledge, no? Or isang impormasyon lamang sa kanila. Sa mga maraming tao sa ngayon, ano? Marami nga sa mga tao in this present time, yung tinatawag nilang head knowledge. Alam lang nila, no? Pero hindi pa lubos na sila ay nananampalataya sa Diyos, ano? Alam nila ang tungkol sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Jesus, pero hindi sila nagtitiwala dito dahil lack of knowledge, no? Hindi nila alam 'yon, ano? Alam lang nila, naririnig lang nila, no? 'Yon ang tinatawag nilang head knowledge. Basahin ninyo ang Acts chapter 2 to 4. Chapter 2 to 4, markahan ninyo ang salitang crucifixion, ano? Yung death, yung burial, ano? And resurrection of Jesus Christ. Dahil sa mga chapters na ito, 2 to 4, 2, 3, 4, hanggang 5, ang pangangaral ni Pedro ay tungkol sa Ebanghelyo ng Diyos. Take note, Ebanghelyo ng Diyos. Ang sabi ko sa inyo, that this Gospel of God, ang content nito, ang concept nito is about Christ is the Son of God, Jesus Christ, at ang declaration of the power of His resurrection. No? Yun ang content o yun ang konsepto ng Gospel of God. No? Bago nakarating si Pedro sa Acts chapter 10. Acts chapter 10. Actually, ang ating tinutunghayan ngayon ay the whole chapter o the whole book of Acts, which is the transition period, no? Transition period between the kingdom program and the body of Christ, which is the church, no? Ito yung transition period ng buong Acts. So, sa bahay, bago siya nakating sa bahay ni Cornelius, siya ay nangangaral ng iba. Iba ang kanyang pangangaral, si Pedro. Nagkaroon lamang ito ng pagbabago nang nakarating ito sa bahay ni Cornelius. Before na si Pedro ay nakarating sa kay Cornelio, sa bahay niya sa Acts chapter 10, iba ang kanyang pinangangaral about the gospel of God. No? Subalit nang siya ay nakarating na, nagkaroon na ito ng pagbabago. Dahil may pagbabago na sa gospel of God and turn it into the gospel of the circumcision. Nagkaroon na ngayon ng gospel of circumcision. So, take note, no, sa ating pag-aaral, kinakailangan masusi nating tinitignan ito. No? Kinakailangan nating bigyan ng consideration sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. No? Ultimo, yung mga salita, napakahalaga. No? Titignan natin iyon later. No? Or, pwede niyong panoorin ninyo ang ating topic, ano, kay Cornelio. Ang ating topic kay Cornelio sa nakaraan. Meron akong topic about Cornelio, no, kung sino ba siya, no. Siya ay member ng Little Flock, no. So habang ang mga pangyayaring pangangaral ng mga Little Flockers sa chapter 2, 3, 4, and 5 in Acts, si Saul of Tarsus naman ay galit na galit. Iyon ang bagay na nangyayari during those days. Nangangaral si Pedro, ang mga Little Flockers, about the gospel of God. Ito namang si Pablo ay, o si Saul, no? Galit na galit. Pinapatay niya yung mga ito, no?
In Acts chapter 26 verse 11, ito ay patutuo ni Pablo kung ano yung ginagawa niya sa mga taong ito. Verse 11, no? 26 Acts chapter 26 verse 11, and I punish them of, lagi niya itong pinaparusahan, ano? In every synagogue, no? Sa mga bawat sinagoga, no? And compel them to blaspheme, no? And being exceedingly mad, yung sinasabi ko kanina, no? Against them, no? I persecuted them even unto strange cities, no? Makikita natin dito, while Peter is preaching about the gospel of the kingdom, si Saul naman ay umuusig sa kanila, no? Umuusig sa kanila. Kapag ikaw ay nakarating sa chapter 9, siya ay lalong naging masigasig, no? Nagkaroon ng zeal, no? Yung ano ba yung zeal? Yung masigasig, no? Motivated. Ang kanyang kaisipan ay umaayon sa sinabi ni Jesus sa John chapter 16 verses 1 to 3. Si Jesus, kasabi niya yung kanyang mga disciples dito. Yung kanyang, itong mga believers, no? Itong mga believers. Ito yung mga munting kawan, no? Basahin ko sa inyo yung John chapter 16 verses 1 to 3. Verse 1. These things have I spoken unto you, sa mga little flockers and the disciples, that you should not be offended. Sabi niya rito. Verse 2. They shall put you out of the synagogues. Sino itong nangihila at inilalabas nila palabas ng sinagoga? Hindi ba si Saul? Yeah, sabi niya. That time cometh. Sa panahon na yon, hindi pa nangyayari yun. Sabihin ni Jesus sa kanyang mga disciples, that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. So akala nila, sabi niya, akala nila ang kanilang ginagawa ay paglilingkod sa Diyos. So ang inaakala ni Pablo is doing the right way, no? That is doing God's service. In verse 3, and these things will they do unto you, at gagawin nila ito sa iyo. Di ba nangyayari noon sa panahon ni Pablo na sila inuusig at pinapatay, nilalabas sa sinagoga, babae at lalaki, because they have not known the Father nor me. No? In verse 3, si Saul ang tinutukoy dito. Siya ang tinutukoy ni Jesus, no? Siya ay naging masigasig na estudyante ni Gamaliel, ano? At sino ba itong si Gamaliel? Sino ba itong si Gamaliel? Si Gamaliel ay makikita natin sa Acts chapter 5 verse 34. Basahin ko sa inyo, no? Then stood there up one in the council. Kapag sinasabing ikaw ay may connection, ano? Sa council, is part of the council, no? Si Gamaliel. Ito ay isang impluensyadong tao. Of course, pag nasa Sanhedrin ka, no? Sa council, isa kang impluensyadong tao, like Gamaliel, no? Siya ay isang judge, no? Pharisee, no? O tingnan niyo, siya ay isang Pariseo. Pag Pariseo ka in those days, ikaw ay isang ikaw ay nakaharera, no? O I mean, nasa kalagayan kang isang mataas, no, marangal na tao, no? Named Gamaliel. Para si named Gamaliel, a doctor of the law, no? Had in reputation among all the people and commanded to put the apostles forth a little space, no? Itong si Gamaliel na ito, siya ay naging guro ni Apostol Paul. Siya ay naging guro ni Pablo, no? In Acts chapter 22 verse 3, I am verily a man which am a Jew born in Tarsus. Ito ang pagpapakilala ni Pablo ngayon, no? Ito ang pagpapakilala ni Pablo. He was a Jew born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in the city at the feet of Gamaliel. Siya lumago, siya nag-aral sa ilalim, no, ni Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law. Tingnan nyo ang pag-aaral ni Pablo, according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous, no, toward God, as ye all are this day. Si Gamaliel ay isang Pharisee. Siya ay isang Pariseo.
sa talatang ito, no, na ating nabasa, at sa talatang ito na ating nabasa, si Pablo is a Pharisee of the Pharisees. Anong ibig sabihin? Ano ba yung nakikita nyo? Si Gamaliel ay isa siyang Pariseo, but by that time na si Pablo, nung siya ay naligtas na sa kanyang patuto, siya ay Pariseo ng mga Pariseo, no? Pharisee of the Pharisees. It is a sounds, no? Like na hinigitan pa ni Pablo itong si Gamaliel. Si teacher niya si Gamaliel, ano? Pero sabi niya rito, he is a Pharisee of the Pharisees. To substantiate this verse o kanyang claim, makikita natin sa Psalms chapter 119 verse 99. I have more, sabi niya, I have more understanding than all my teachers. Sabi ni Solomon, no? I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Hindi ba dapat ganito ang layunin ng isang estudyante? Hindi ba ito ang layunin dapat ng isang nag-aaral, ano? Dapat siyang magpatuloy sa kanyang pag-aaral, ano? Hindi habang panahon ay kanya kang tinuturuan, ano? Katulad ni Gamaliel, ni Pablo, no? Siya ay nagsisikap, ano? Just an example, yung mga itong halimbawa, no? Just an example, no? Yung mga tinanggap mong kaalaman sa nagturo sa iyo at ang mga natutunan mo sa iyong pagsisikap, no? Ano ang pwede mong isipin? Ano ang magiging laman ng iyong isip? Iyon ang sinasabi ng Salmo, no? Ang sinasabi ng Salmo, I have more understanding than all my teachers, no? For thy testimonies are my meditation, no? So, iyon ang sinasabi ng Salmo. Kaya nga, lagi kong sinasabi, learning is a continuous process, no? Is a continuous process. Hindi tayo naisilang sa mundong ito na marunong ng kumain ng matigas or marunong ka ng magsalita, no? Lagi ko sinasabi na ako, isinilang ako na utal at pamisan-misan na utal din, ano. So anyway, hindi naman ganoon ang tao nasa desire ng kanyang puso na siya ay matuto at sa salita ng Diyos, ano. Kung titigil ka sa iyong pag-aaral at magkakaroon ka ng ibang focus o natuon ka sa ibang bagay, ano ang iyong inaasahan, no? Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Galatian, kayo ay nagsimula sa espiritual, kayo ay magtatapos sa laman, sabi niya. So, tayo ay kailangang magpatuloy, kapatid, no? Ang isang mananampalataya o sino mang Kristiyano, kailangan niya, obligation ang kanyang gagawin ay to study the Word of God, no? Ito ang ating obligasyon bilang isang mananampalataya. So, maring nakakarinig tayo ng mga messages sa iba't ibang mga mensahero. So, I consider na ako ay nagme-mensahe, pero iba yung pag-aaral mo sa salita ng Diyos. Tinuturuan ko lang kayo na ililid, pero meron tayong sariling obligasyon na pagsisikap na pag-aaralan ng salita ng Diyos, no? So, in verse 3, and these things will they do unto you because they have not known the Father, no? So, saan ba tayo? So, kung titigil tayo sa ating pag-aaral, no? At magkakaroon ka ng ibang focus o natuon ka sa ibang bagay, no? Ano ang iyong inaasahan sa ating buhay pag-aaral? Sabi nga ni Peter sa mga little flock, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, ang sabi niya. So tayo ay dapat lumago sa kaunawaan patungkol sa ating Panginoong Hesus. At saan tayo lalago? Ito sa mga salita ng Diyos, doon sa mga sulat na ipinagkaloob ni Jesus Christ kay Paul as our apostle, no? To the Gentiles, no? So,
Si Gamaliel ay Pariseo, no? Let's continue. At si Pablo ay Pariseo din ng mga Pariseo in John 16 verse 3. Ang sabi niya rito sa verse 3, and these things will they do unto you because they have not known the Father nor me. Ito yung sa John chapter 16 verse 3. Gagawin nila ito sa inyo, sila ay paparusahan kayo ayon sa kanyang sinabi niya sa mga alagad ng ang ating Panginoong Hesus ang nagsasalita dito, no? Makikita natin dito si Saul ay hindi niya kilala ang Diyos during those days na pinapatay, inuusig, inuhuli, babae at lalaki at kinukulong yung mga mananampalataya, no? Na mga Hudyo, no? Dahil hindi niya alam ni Pablo, no? Ang akala niya ang kanyang ginagawa ay nagbibigay ng serbisyo sa Diyos, no? Ang alam niya ay ang mga kautusan, of course. Siya ay Pariseo, no? At siya ay masigasig tungkol dito. Kaya pagdating sa Acts chapter 9, kapag nakarating tayo sa Acts chapter 9, actually, nasa chapter 9 tayo, no? Ating pinag-aaralan ngayon, ano? We will continuously doing this, ano? From 9 hanggang sa matapos ang Acts, no? Siya ay nanghihingi ng sulat mula sa mga may kapangyarihan, ano? Upang hulihin o patayin ang sinumang tumatawag sa pangalang ito ng ating Panginoong Hesus. Siya ay nagtungo sa Damasco, no? Sumiklabo ang kanyang galit, ano? Inuhuli at pinapatay ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesus, no? Siya, sa mga oras na yon, isang bagay na nasisiguro ko, no? O masisiguro natin sa kanya, hindi siya magiging Kristiyano, no? During that day, no? Sa panahon na yon, nasisiguro niya sa kanya sarili na hindi siya magiging Kristiyano. Iyon ang marahil sa laman ng kanyang isip ni Pablo dahil pinapatay nga ang kanyang mga kababayang mananampalataya. Ang ibig kong sabihin, ito ang tawag sa mga little flockers, no? Ito yung mga little flockers na kanyang pinapatay, no? Inuusig. Sa panahon na yon sa Antioquia, no? Ito yung mga mananampalataya sa Antioch, no? Itong mga Kristiyano, sila yung unang tinawag na Kristiyano, no? That was the church of the disciple of the Lord, no? Yung church ng mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. That time, no? Not the body of Christ. Hindi itong body of Christ. Maya-maya, para malinawan natin, ano, kung bakit hindi sila yung mga body of Christ. Ang mga little flockers na ito ay ang mga unang tinawag na Kristiyano, no? Sa mga panahon na yon sa Antioquia, no? Actually, kung titignan natin ang KJV, King James Bible, hindi mga Kristiyano ang mananampalataya or ang body of Christ sa panahon natin ngayon. Hindi tayo ang tinawag na mga Kristiyano in this present time. Kinuha lang natin yun, pero hindi title para sa atin. Tayo ay bahagi sa katawan ni Kristo. We are member of the body of Christ. Ikaw at ako ay pinagkasundo sa Diyos. We are reconciled to God and tayo ay tinawag na body of Christ, no? Ang tawag sa mga tao noon during those days, yung hindi mananampalataya, tinawag ang mga Jewish believers during those days, yung mga little flockers, ay mga Kristiyano, no? Take note, no? Si Saul ay tiyak na hindi siya kasama noon dahil kanya itong inuusig. Of course, hindi pa kasama si Pablo during those days, maging sa little flockers, no? Dahil pinapatay niya yung mga mananampalataya during those days. Sa pamamagitan lamang ng paalala, ito, kinilala sila ni Pablo, itong mga little flockers na ito, sa mga taong yon na inuusig niya bilang kasapi sa iglesia ng Diyos o the Church of God. Ito ang sabi niya sa Galatians chapter 1, verse 13. Ang tawag ni Pablo sa mga tao na yon, Church of God, not the body of Christ. Si Pablo, hindi niya pinersecute o inusig ang Church of God. He persecuted hindi niya pinersecute ang Church of the body of Christ. Kung sino ang kanyang pinersecute ay ang Church of God. In verse 13 ng Galatians chapter 1, for ye have heard of my conversation
In time past, no? In time past, alam ba ninyo na meron tayong paksa in my God's timeline, meron time past, but now, and ages to come. Napakahalaga na makita natin sa ating pag-aaral sa Rightly Dividing the Word of Truth. Ayang kaurisyon na sana. Anyway, kasi na-restore na yung ang aking desktop, pipilitin kong gagawa ng, kasi 3 bahagi yun, pipilitin kong gagawa ng isang topic about God's timeline, yung total, ano, para madali nating maunawaan yung right division of the Word of God. So, ang sabi niya rito, how that beyond measure, ang sabi niya, I persecuted the church of God and wasted it. Inuulit ko sa ating pagtatalakay, ating tinitignan kung saan ba nagsimula, no, ang church, the body of Christ. Dahil wala namang tuwirang sinasabi ang Biblia patungkol dito. Maraming nagtatanong sa akin, ano, at hindi naman kinukulit, no? Tatanong sa akin, saan ba nagsimula? Kailan sinabi ni Pablo na nagsimula ang body of Christ? At ang sabi nila na sinong nagsabi na sa kanya nagsimula, no? At kailan nagsimula? Dahil wala namang tuwirang sinasabi ang Biblia patungkol dito. Walang sinasabi ang Biblia kung kailan nagsimula ang church, the body of Christ. Malalaman lamang natin ito ayon sa tema, no? Sa theme, no, ng kanilang pangangaral. No? There is a distinction. Pag sinabi natin there is distinction, magkaiba, no? Things that are different, ang sabi nga nila, are not the same. Are not the same. Pagka isang bagay ay magkaiba, hindi sila parehas. Di ba? So, the body of Christ and yung body of Christ at ang kingdom program ay magkaiba, no? Titingnan natin kung kailan ito nagsimula, no? So, in 1 Corinthians chapter 12, verse 27, dito makikita lang natin dito na si Pablo, binanggit lang niya ang body of Christ in 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Hindi naman dito ibig sabihin nagsimula, but binanggit lang niya. Now we are the body of Christ and members in particular. Kung si Pablo ay naging unang miyembro, kung si Pablo ang unang naging miyembro ng body of Christ, sa Acts chapter 9, no? Nasa Acts chapter 9 tayo, no? Ang tanong dito, bakit hindi nagsimulang isama, no? Isama ang mga mananampalataya sa body of Christ? Ni minsan ay hindi binabanggit, no? That they included, no, sa body of Christ, no? Ang sinasabi niya at nadagdag sa iglesia, no? The church. Ibang church yun. That is not the body of Christ in Acts chapter 1 to 7, no? So, tingnan natin yung mga language na kanilang ginagamit. Mamaya makikita natin. Ang ibig kong sabihin, kung ang body of Christ ay nanduroon, no? Nanduroon na sa mga panahon na yon, tulad ng pinaniniwalaan ng iba, no? Sana yung mga ginamit na mga salita ay madaling maintindihan ng mga mananampalataya, no? At sila ay naligtas sa biyaya at hindi sa mga mabubuting gawa. You know, ang kanilang pangangaral ay may kasamang gawa. Mayroon silang kasamang gawa. Tandaan natin, ito, there is two types of justification, no? Justification by faith sa mga circumcision, no? Panoorin ninyo itong ating message sa nakaraan. And through faith, justification through faith sa mga uncircumcision. Yung uncircumcision, ang tinatawag ng mga uncircumcision, tayo yon, yung mga hentel, yung mga hidden, no? We are called uncircumcision, no? And we are justified through faith. Yung iba naman, those who are under the law, by faith. Kaya nga by faith, pag sinabi natin by faith in Scripture, ito ay may ebidensya na mayroong kalakip na gawa, no?
By faith, ito lagi kong inuulit to, no? By faith, si Noah ay gumawa ng arko, by faith, ganito. By faith. In Hebrew chapter 11, ginawa nila itong mga inutos ng Diyos sa kanila. That is by faith with an evidence na sila ay gumawa. Pero sa atin, not by works of righteousness, no? And sabi niya sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sabi niya, for by grace are you saved through faith, and that is not of yourself. It is the gift of God, not of works. Dahil yung true faith, tayo ay nakatingin dun sa by faith of Jesus Christ. Yung by faith of Christ, tinapos niya yung trabahong dapat gawin. Kaya wala ka nang gagawin, no? This is true faith. So para hindi tayo lumayo, so at sila ay naligtas sa biyaya, no? Madali sana, no? Pero sa pagkakataong ito, sa pangangaral sa Acts chapter 9, sila ay may kalakip na gawa pa, no? At sila ay naligtas sa biyaya, yung sa body of Christ, sila ay naligtas sa biyaya. Lahat ng mga mananampalataya dapat naiintindihan ng mga salita, no? Or language, no? Napakahalaga sa pagbukas mo ng salita ng Diyos, you need to consider yung yung mga sinasabi ng salita ng Diyos, no? Yung language, napakahalaga, no? Na para sa kanila, no? Dahil mayroong kakaibang pangungusap ang ginagamit ng Diyos sa pakikitungo niya sa iba't ibang tao, no? Sa iba't ibang panahon. There are languages in Scripture na hindi nauukol for the body of Christ. At ito ay nauukol lamang sa bansang Israel, no? Mamaya bibigyan ko kayo ng halimbawa, no? Kung ating susuriing mabuti ang salita ng Diyos, limitado lamang ang mga pangungusap na ginamit niya sa body of Christ. Ito, take note, ano? Actually, more than 85% lamang of the entire scriptures ay naisulat para sa mga Jewish people. Hindi lamang dahil 85%, napakalaki, no? Almost or more than 85%, no? Ng salita ng Diyos referring to the Jewish people, no? So, ang mga sulat o pangungusap ng Diyos sa body of Christ, ay tinanggap natin sa isang tao na nakatanggap ng kapahayagan mula sa Panginoong Yesus. Sino ang ating tinutukoy na ito? Si Pablo. Si Pablo ay nakatanggap ng kapahayagan mula kay Jesus. From Romans to Philemon, no? Ito ay yung mga sulat na kapahayagan para sa body of Christ, no? Ito ay nauukol na instruction para sa katawan ng Kristo, no? Mula sa Romans to Philemon. Ito yung mga instruction, no? Hindi akalain, no? Hindi akalain ng mga Hudyo, no? Na ang mga Hentil ay magiging kapwa tagapagmana sa pangako ng Diyos. Hindi nila lubos maisip yun, ano? Tandaan, ang mga miyembro ng body of Christ, under grace, ay mayroong kakaibang salita. Mayroon silang mga salita. Ang Biblia ay mayroong mga language, particular, na nangungusap para sa body of Christ, no? At ang Israel ay nasa ilalim ng kautusan, ano? Ay mayroong ding mga salita na kakaiba at exclusively para sa kanila lamang, no? Kung inaalala pa ninyo ang mga halimbawang salita na tinutukoy sa Israel, ito, tulad ng Testament. Pag nakita niyo yung mga salitang ito, it is referring to the nation of Israel. Halimbawa, Testament, no? Covenant, circumcision, no? Chosen nation, ano? Kingdom priest, yung vine, no? Sa mga synoptic gospel, ito ay laging ginagamit yung vine, even in the Old Testament by the prophets, no? Yung fig tree, no? Olive tree, wild olive tree, no? Branches, yung batas o yung law, prophecy, earthly blessings, no? Ang mga ito ay mga connection sa bansang Israel at hindi sa body of Christ. Tandaan natin, kapatid, itong mga term na ito, itong mga languages na to, ito ay particularly ginagamit
sa bansang Israel. Pag nakita nyo in scripture, it's talking, no, to the nation of Israel. No? Tandaan natin yun, ano? Kahit saan mo siya makita, no? So, kapag narinig natin ang salvation by grace, eto, no? Pag narinig natin yung salvation by grace, heavenly blessings, no? Ito lagi sinasabi ni Paul, heavenly blessings, no? For our conversation or citizenship, it's never, no? Yung heavenly blessings. Hidden, o kaya yung dogs. Pag sinabi natin hidden, yung mga Gentiles, no? Uncircumcision, yung hindi tuli, no? Justified through faith. We are justified through faith. Completed in Christ, no? Forgiven all trespasses, no? Pag nakita nyo itong mga verses na ito, accepted in the beloved, no? Sealed by the Holy Spirit, not under the law, but under grace. This is always referring to the body of Christ. Tandaan natin yun, ano? Body of Christ ang tinutukoy doon. Pag nakita nyo anywhere in your scripture, ito ay tumutukoy sa body of Christ, no? Sa ating pagtalakay sa aklat ng mga gawa, ito ay isang transition period, no? Ito ay transition period between the kingdom program, no, and the mystery program. Para mabigyan ko kayo ng konting-konti, no, kasi kung baka hindi pa ninyo napakinggan yung mga messages before sa ating mga topic, no? Napakarami na nating topic na binuksan, no? Pag sinabi nating kingdom program, ito ay referring, ito ang dealing ng Diyos sa bansang Israel. Ito ang plan and purpose ng Diyos sa bansang Israel to set a kingdom for them, no? At binigyan sila ng mga institution, ano? Binigay sa kanila yung covenant, law, sila gagawing mga kingdom priests during the reigning of our Lord Jesus Christ. That is the kingdom program. They are under the law, no? Dapat nilang gawin yung kanilang inutos ng Diyos. Meron silang covenant, no? Pag sinabi natin covenant, it is a contract between them, no? Between God and man, between Israel and God, no? Ibinigay na ito, gawin mo ito, pagpapalain kita. Di ba? Ito yung sabi niya sa mga kautusan. Subalit hindi nila sinunod, no? Anong nangyari? Pinatay nila si Jesus Christ, and this kingdom program for them, it was postponed. At nagkaroon ng interval, no? Ibig sabihin, pagitan nitong na-stop ang kingdom program, dumating ang dispensation of the grace of God, which is the body of Christ. Ito yung church. So, ibig sabihin, dahil na ito, dito dumating yung tayo sa panahon natin, mula sa makakilala si Pablo at inireveal sa kanya itong dispensation of the grace of God, which is the mystery of the fellowship, no? Ito yung mystery of the fellowship in the same body composed of believing Jews and Gentiles. So, ibig sabihin, nung na-postpone yun, nandito ngayon tayo, mula nung si Pablo nakatanggap ng revelation from Christ, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa kukunin ni Jesus, itong body of Christ, magsisimula mulit itong kingdom program. Nakuha ninyo? Ang kingdom program na yon ay magsisimula ulit yung pinangako ng Diyos sa Israel. Yung first covenant na ibinigay sa kanila ay hindi nag-fail. So, mare-resume ulit, at ang ikalawang covenant na to, the new covenant, ay actually na-establish na yan nung mamatay ang ating Panginoong Jesus. Subalit, ito rin ay na-postpone, and it will resume after the church, the body of Christ, kukunin na ng ating Panginoong Jesus at magsisimula na yung tribulation period as a preparation for the coming reigning of Christ in the 1,000 years. Doon yung tinatawag nilang second covenant o the new covenant. Okay? So, kaya maraming tayong mga bagay na ating bubuksan, ano? Tutuklasin marahil hindi maging familiar sa iyo, no?
napakaraming mga bagay na ating bibigyang pansin upang makontento ang bawat isa sa atin, ano? Ang ating mga maraming katanungan sa aklat na ito, in the book of Acts. That is a transition period. Maraming tanong, yung mga churches of Christ, Church of God, Body of Christ. Dami ng tanong, no? So, ano ba ito, no? Yung little flag. So, daming tanong, no? So, kung baga sa trapiko, ito, example lang to, no? Baka sasabihin na naman, saan makikita sa scripture? It is only just an example, no? Kung baga sa trapiko, this is the bottleneck of many Christians nowadays. So, pagkana doon na tayo doon sa dulo, no? Yung nagiging bottleneck, no? Dito laging maraming tanong, maraming so meron ng yung iba dina-downgrade, mali ka, sabi nila theological error, maraming mga accusation, ano, sa ganitong topic. But sinasabi ko sa inyo, kapatid, kailangan lang tayong magkaroon ng open mind, no? Karoon tayo ng bukas na kaisipan, ano, sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang ating bottom line here, personal ako, tayo ay naligtas sa biyaya ng Panginoon. Tayo ay naligtas dahil dun sa kanyang ginawa, sa kanyang kumpletong finished work ni Christ, na siya ay namatay, nabuhay o inilibing, subalit siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. That is, no? That's yung, ako personally, that is our bottom line. Hindi, itong ating pag-aaral na ito ang nais ng Diyos sa atin. Yun ang inireveal ng Diyos kay Apostol Paul to study the Word of God. Ito ang ating buhay bilang isang mananampalataya. Sabi ko sa iyo sa una, hindi tayo responsible sa bawat isa, no? Responsible ka sa iyong sarili with your own mind, no? Dahil dapat mong tibayin ang iyong kaisipan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Romans chapter 14 verse 5. So, hindi tayo obligado sa iba, no? Nasa kanila, no? Merong kang kaisipan na binigay sa iyo ng Diyos, no? So, kailangan so, sabi ko, this is the bottleneck, no? To be, so, kailangan lang, ano? Ano bang kailangan sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Sa bawat isa na sa atin, kailangan lang ng bawat isa na tumigil, ano? Tumigil, no? At magkaroon ng atensyon, ano? Sa salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng full atensyon, ano? Nais ng Diyos sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkaroon ng full attention, no? So, tignan kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan, ano? Hindi ang naririnig nating mga aral. Katulad ko, ako nagiging ang tawag dito, transparent ako, no? Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sabi ng mga taga-Bereans, lahat na sinasabi ni Paul ay kanilang tinitignan, ano? Tinitignan sa araw-araw, no? Kino-compare sa scripture, no? Ba't hindi sila nag-accuse sa kanya, no? Sila'y nag-aaral, no? Tinitignan nila kung ito ba ay tama ang sinasabi ni Paul, nandoon ba sa banal na kasulatan. So ating natunghayan sa nakaraan, sa Acts chapter 9, no? Haba ng ating introduction, ano? Sa Acts chapter 9, si Pablo ay naaresto, no, sa daan ng Damasco. So ating ipagpapatuloy ang naiiwang talata, no, sa Acts chapter 9. Ano 'yon? Acts chapter 9 verse 20. So tingnan niyo yung Paul is yung last message niyo para masundan niyo ito. Pakinggan niyo yung last message sa nakaraan, ano. So in verse 20, susuriin na natin ngayon, no, ulit, ano. In verse 20, and straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Ano ang kanyang preaching? In the synagogues, siya pumapasok sa mga sinagoga, preaching that he is the Son of God. Ngayon, suriin natin, no? Remind ko lang, walang tuwirang sinasabi ang salita ng Diyos kung kailan nagsimula ang body of Christ. Take note. Inuunahan ko na, no? Na subalit ang kalipunang ito, which is the body of Christ, ay may pangungusap patungkol sa ebanghelyo ng kanilang tinanggap. There is a gospel
gospel na kanilang tinanggap, no? Ito ang ating titignan kung kailan nagsimula, no? Yung tinanggap nilang ebanghelyo. Ano bang ebanghelyo nila? Ano bang ebanghelyo nito? So ating sinusuri, no? So, ngayon, ito ang tanong ko dito sa talatang ito in verse 20. So, of course, kinakailangan magkaroon tayo ng mga pagsusuri, no? Kailan ang huling araw ng isang miyembro ng katawan ni Kristo in this present day, no? In this present time, huling nakarinig ng mga mensahe sa pangangaral na si Kristo ay anak ng Diyos para sa kanyang ikaliligtas. Mayroon bang preaching na gano'n? In this present time that we are preaching that Christ is the Son of God, na ikaw ay maliligtas? That is the preaching of Peter, no? O ni Saul, no? In those days, in Acts chapter 9. Alam natin ito, no? Alam natin. So, alam natin that Jesus Christ is the Son of God. But hindi natin ito ipinipreach as a format, ano? As a pattern for the salvation in this present time, in this body of Christ, no? Subalit, hindi ito ang pangangaral sa panahon natin ngayon para maligtas ang isang tao. Siguro agree kayo. Kung hindi kayo agree, hindi ko naman kayo pipilitin, ano? Anyway, be honest. Sa talatang 20, Acts chapter 9, no? Hindi ganito ang tamang pangangaral sa katawan ni Kristo ngayon, in this present, no? Sakaling hanggang sa oras na ito, just in case, no? Hanggang ngayon na hindi ka pa nakarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, no? Ang tanong, ito ba ang nararapat na pangangaral na iyong marinig, na dapat mong marinig? That Jesus Christ is the Son of God? Is this the message for the salvation in this present time? Na si Jesus ang anak ng Diyos at siya ang Mesaya ng kanilang pinatay, no? Ihambing mo ito sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Ihambing mo ito. For by grace are you saved through faith, and that is not of yourself, it is the gift of God. Lest anyone should boast. Not of boast. Diba? Lest anyone should boast. 1 Corinthians 15, 1-4. Basahin na lang ninyo na pagkatapos ng marinig na si Jesus, siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, at narinig mo yun, ikaw ay nanampalataya, ikaw ay maliligtas. No? Ngayon, ayon sa iba, ito, tignan natin, ayon sa iba, si Saul of Tarsus, Pharisee of the Pharisees, as a member of the body of Christ, ipinangaral niya ito noon, in Acts chapter 9. Samantalang sa mga panahon na yon ay wala pang kapahayagan kay Jesus patungkol sa biyaya ng kaligtasan na uukol para sa body of Christ. So, wala pa, no? The moment na siya ay na-arrest in the road of Damascus, wala siyang kapahayagan. Basahin o pakinggan ninyo yung message last time, no? Na ang kapahayagan ni Pablo, it is a progressive, no? Progressive revelation, hindi one-time revelation, no? Hindi katulad ni Moses, it is one-time revelation, no? Nasa isang package. Pero si Pablo, siya ay nakatanggap ng revelation ng hindi one time. So malinaw na sinasabi sa Ephesians chapter 3, si Apostol Pablo ang kauna-unahang miyembro ng katawan ni Kristo. Kung hindi kayo agree, basahin ninyong ulit-ulit, no? Pag-aralan ninyo yung Ephesians chapter 3. Pero sinabi lang doon na inireveal sa kanya itong mystery, no? Ang kauna-unahang miyembro ng katawan ni Kristo, no? Doon ang aking basihan, no? Pero ang hinahanap natin kung kailan ba nagsimulang ipinahayag ni Apostol Pablo the dispensation of the grace of God, yung biyaya ng kaligtasan, ano? In Acts chapter 9 ay wala pa, no? Sa ating natutunghayan ngayon, nasa verse 20 tayo, no? Ang kauna-unahang miyembro ng katawan. Subalit sa mga talatang ating nabasa ngayon,
ngayon ay hindi pa umiiral ang body of Christ. Sapagkat ang kanyang pangangaral sa mga oras na yon ay hindi katulad sa ipinangaral niya sa body of Christ ngayon. No? Hindi parehas. Ating natunghayan sa nakaraan sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, kailangan nating unawain ang mga salita or language. Katulad ng sinabi ko kanina, kung kanino ito nauukol. Kapag sinabi nating language, maraming klase ito. No? Katulad ng sign language, ano pa ba? Body language. Yung body language, yung kikilos lang isang tao, araw-araw mo nakikita, alam mo na kung galit o hindi galit. So, yung manual language, yung ating normal conversation, that is manual language. And written language, no? Katulad ng mga halimbawa na nabanggit kanina lang, no? Ang salita ng Diyos ay naisulat sa tao. Subalit nang isulat ang mga ito ay iba-iba, no? Iba-iba ang kanyang pangungusap sa tao. Halimbawa, mayroong mga salita na nauukol sa Israel na nasa ilalim ng kautusan. At mga salita na ukol sa body of Christ na nasa ilalim ng biyaya. Kung basahin ninyo yung Acts chapter 9, mayroong kalakip na gawa yun sa kanilang pangangaral. No? At ibang mensahe ang kanilang tinanggap. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. All scripture is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine, for reproof, no? Sa pagtuturo, sa pagsansala, for correction o pagsuway, for instruction in righteousness. No? Ang layunin natin sa pag-aaral sa aklat ng mga gawa ay upang matukoy kung saan nagsimula ang katawan ni Kristo. Bagamat hindi tinutukoy ng salita ng Diyos kung saan ito nagsimula. Wala kang, kasi may nagtanong sa akin, saan ba nagsimula? Sabi niya, ang sinasabi ng Bible, wala. Makikita natin kung kailan ipinangaral ni Pablo ang ebanghelyo na nauukol para sa body of Christ. Iyon ang makikita natin. No? So, ang iba ayaw gumamit ng logical. No? But God is logical sa kanyang mga salita. No? Let us reason together, ang sabi niya. No? So, logically, actually, hindi man logically, no? So, makikita natin doon. No? Sa ating pagpapatuloy, makikita natin ang mga salitang church or churches, no? Sa ating pagtutuloy sa ating pag-aaral nito sa Book of Acts. At hindi ibig sabihin kapag nakita natin ang salitang church ay exclusively referring to the body of Christ, no? The church. Hindi ganun, no? Habang binabasa natin ang Book of Acts, titignan natin kung kailan ang churches of the little flockers, no? Ay napalitan ito into body of Christ. The church, no? Titignan natin dito kung kailan ang mga disciples, ang mga disipulong ito, they changed from little flockers to the members of the body of Christ. So titignan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito, hindi ng tao, no? Hindi ng tao. Marami na tayong mga doctrine, set of doctrines sa iba't ibang denominational na atin na naging set of doctrines at ito ay naging system of belief sa ating personal na buhay. So, kaya ito na ating pinaniniwalaan. So, kailangan lang natin na buksan ang ating mga mata, no? Sa sinasabi ng salita ng Diyos. No? Kung ating papansinin, after Acts chapter 9, verse 20, and straightway, verse 20, and straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. So, tinignan yan, 21. But all that heard him were amazed and said, is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem and came hither for that intent? So, takot yung mga little flockers, that he might bring them bound into the chief priest. Namangha ang mga tao sa kanya dahil ang taong ito ay naiswasakin ang lahat ng mga tumatawag sa pangalan ito sa Jerusalem. Subalit tignan natin kung ano ang nangyayari kay Saul sa verse 22. Verse 22, but Saul increased the more in strength. Yung mga matatanda yung mga Hudyo na to, and compounded the Jews which dwelt
in Damascus, proving that this is very Christ. Nagkaroon ng lakas ng loob si Saul at nalito, no, ang mga Hudyo, no, nang siya ay nagpapatunay na ito ang Mesiyas, no. Now, is this the gospel, no, na ating narinig o narinig kay Pablo? Ito ba yung ebanghelyo na ating narinig kay Paul? Na ating ikinaligtas? Proving that this is very Christ. Alam ba na natin kung ano ang sinasabi niya sa Saul sa mga oras na iyon? Ayon sa Book of Acts? Wala. Walang kinalaman sa body of Christ ang kanyang mga sinabi. If you are honest, no? If you are honest. Ngayon, titingnan natin ng isang lugar na importante sa salita ng Diyos. Acts chapter 9 verses 30 to 31. So, which when the brethren knew, they brought him down to Caesarea and sent him forth to Tarsus. Ito yung si Pablo, no? Verse 31. Then had the churches rest throughout all Judea. Take note, no? Throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Now, ayon sa talata, the churches of Judea, the churches of Judea, who are the churches of Judea? Sino itong mga churches of Judea? Naalala ninyo nang si Pedro ay nangaral sa Pentecost? In Acts chapter 2, tignan natin ano, verses 8 to 9. And how, verse 8, chapter 2, and how hear we every man in our own tongue, wherein we were born. Verse 9, Parthians and Medes and Elamites and the dwellers in Mesopotamia and in Judea, no? Tinitingnan natin dito yung Judea, and Cappadocia, in Pontus and Asia. Nais ko lang bigyang diin dito ang mga taga-Judea, no? Sila ay pumunta sa mga taong ito, ang mga little flockers. Itong mga believers na ito, that they call little flockers, sila ay pumunta sa Judea, no? Ano ba ang importanteng bagay na makikita natin sa Judea? What is the important thing na makita natin sa Judea? Notice in verse 14. Verse 14, no? But Peter is standing up with the 11, no? Nanguna siya, no? Tumayo siya sa mga the actual disciples. Lifted up his voice and said unto them, ano sabi niya in verse 14? Ye men of Judea, ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. Verse 37, now when they heard this, they were pricked in their heart. No? Para silang tinusok sa kanilang puso, no? And said unto Peter, sinabi nila kay Pedro, and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? So sinabi ni Peter sa kanila, repent and be baptized in water, no? Sa tubig yun. Ang susunod na marinig ang Judea is in Acts chapter 8, verse 1. Huwag mo lang dagdagan yung ano na yun, no? Ang nais ko lang tignan yung pangangaral nila ay kakaiba. Tandaan ninyo yun. Tandaan ninyo yun. Wala, pag sinabi ni Apostol Pablo, bibigyan ko kayo ng konting hint doon sa verse 37. Kung sasabihin natin, repent and be baptized, there is no unity. Sa sinabi ni Pablo sa body of Christ, in Ephesians chapter 4, verse 5, there is one body, one God, and one baptism. Here, there are two baptism. Tandaan ninyo, baptism of the Holy Ghost and the baptism in water. So, magkakaroon ng disunity, no? Hindi magkakaroon ng unity rito. Kung ipipilit natin, the body of Christ ay nandirito na, no? So, ang susunod na marinig ng Judea is in Acts chapter 8, verse 1. Verse 1, and Saul was consenting unto his death, and at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. In chapter 8, still matindi pa ang persecution until Acts chapter 9, no? And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, no? Except the apostles.
So ano ang pangyayari sa talatang ito? Thousands of little flockers. Thousands of little flockers ay nagkalat all over Judea. No? And Samaria sa talatang 4, lahat ng nagkalat sa iba't ibang bansa went everywhere. No? Sila nagkalat. Therefore, they that were scattered abroad in verse 4 went everywhere. So sila ngayon ay napunta sa iba't ibang bansa. No? Everywhere. No? Anong ginawa nila? Preaching the word. Preaching the word. No? Now we know that the preaching of the word ay hindi ito ang gospel of the grace of God. Hindi yon. Malinaw na ang Acts chapter 8, hindi pwede ang gospel of the grace of God, but they are preaching the word. The word. Meron tayong message about this, no? That is the word of the Lord. That is the word of the Lord. Sa kay Cornelius, kung meron kayong time, pakinggan ninyo yung message to, no? That is the word of the Lord. Kanino sila nangaral? Sa Acts chapter 11, no? Acts chapter 11 verse 19, no? Verse 19. Now they which were scattered abroad. Yung mga na-scattered in Acts chapter 8. Upon the persecution that arose about Stephen. No? Dahil pagkamatay ni Stephen, no? Traveled as far as Venice and Cyprus and Antioch. Anong ginagawa nila? Preaching the word to none. Sabi niya, preaching the word to none. Walang iba. But unto the Jews only. Is there any distinction there? Sila ay pumupunta sa mga Jews only. Mayroon silang outstanding instruction. Pag outstanding, ibig sabihin, meron pa silang instruction na kanilang taglay-taglay nang sabihin ni Jesus sa kanila, no? Huwag silang pumunta sa mga hentil in Matthew chapter 10 verse 5, kundi sa mga nawawalang tupa ng Israel lamang. Well, kapatid, ito yung ating nakikita sa ngayon, ano? At itutuloy natin itong topic dahil medyo mahaba-habang oras ang ating tinugol. We will continue this message sa susunod na araw, no? At maraming mga messages dito na ating bubuksan para maintindihan natin, makita natin yung distinction ng salvation by grace, which is for the body of Christ, at yung kingdom program, which is under the law, no? So ito ay transition period. Mayroon siyang transition period sa Book of Acts. Kaya mayroong mga bagay na marami tayong dapat na titignan. Ano? Anyway, maraming salamat at tayo ay magsasara sa panalangin. At Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na muli kami ay nakapag-aral sa inyong mga salita. At ami itong tinitreasure yung mga salita mo na tanging ito ang paraan upang kami ay lumago sa aming mga kaunawaan sa inyong mga salita. Salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin dahil sa ginawa ng aming Panginoong Yesus doon sa Kalbaryo na siya ay namatay, inilibing, subalit siya ay muling nabuhay na aming pag-asa na dahil siya ay nabuhay na muli. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito. Laging binibigyan nyo kami ng privilege na makapag-aral ng inyong mga salita sa aking mga kapatid na nakasama sa pag-aaral. Bless them, Lord. At alam ko po na mayroong mga bagay na katanungan sa kanila na give them wisdom na makita namin ang inyong salita sa aming buhay. Upang ito ay aming may enjoy ang inyong mga salita sa aming buhay at ito ay aming makita sa aming araw-araw na pamumuhay. Ganon din po sa mga taong makakapagbukas ng mensaheng ito o sa programang ito. Dalangin ko po na magkaroon sila ng desire na makinig at mag-aral sa inyong mga salita. Panginoon, patuloy ko po rin hinihiling ang inyong lingkod na bigyan yung wisdom at makapagpatuloy sa ganitong ministry. At ito po ang aking hiling at pinasasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus.
Amen. So, Brother Randy, si Brother Marlon, thank you sa inyong lahat. Si Jenny, thank you rin sis. At ganoon din si Brother Emerson, kumusta ka na bro? And then si Vincent Elvin, ano? And to all that manunood sa message nito, at salamat ka, at sana by way of this program, tayo ay matututo sa salita ng Diyos. So, maraming salamat sa inyong lahat, at to God be the glory. Bye for now, and see you next time. Ano? Thank you.